Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatandang kababayan. Sa aking karanasan, marami akong nakakausap na tulad ninyo na nagbabahagi ng kanilang mga nararamdaman. Napansin nyo na po ba na tila mas mahirap umakyat ng hagdanan kumpara dati? O kaya naman ang pagpulot ng isang bagay mula sa sahig ay nangangailangan na ng kaunting dagdag na pagsisikap. Iyang dahan-dahang pagkawala ng lakas, iyan ay isang bagay na nararanasan ng maraming taong lampas sa edad 60, ngunit madalas ay tinatanggap na lang bilang normal na bahagi ng pagtanda. Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi kailangang maging ganoon? Ang pagtanda ay natural, oo, ngunit ang pagkawala ng inyong sigla at lakas ay hindi dapat maging tiyak na kapalaran. Mayroong paraan upang suportahan ang inyong mga kalamnan at panatilihing malakas ang inyong katawan gamit ang isang bagay na simple at masarap tulad ng prutas. Tama po, ang mga tamang prutas ay maaaring makatulong na protektahan kayo mula sa pagkawala ng kalamnan o sarkopenia at tulungan kayong manatiling aktibo at nagsasarili sa mas mahabang panahon. Sa artikulong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 makapangyarihang prutas na natural na lumalaban sa pagkawala ng kalamnan at tumutulong sa pagpapalakas nang hindi nangangailangan ng mga tableta, pulbos o komplikadong mga gawain. Bawat isa ay suportado ng agham, madaling mahanap sa inyong lokal na pamilihan at ligtas kahit na kayo ay may iniingatang diabetes o problema sa puso. At ang prutas na nangunguna sa listahang ito ay isang bagay na malamang ay mayroon na kayo sa inyong kusina ngayon, ngunit marahil hindi ninyo kailanman nahulaan kung gaano ito kabisa. Kaya't samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil hindi ninyo gugustuhing makaligtaan kung ano ang nasa numero 1. Ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay sa unang prutas. 1. Avocado. Magsimula tayo sa isang bagay na malinamnam, masarap at nakakagulat na makapangyarihan ang avocado. Marahil ay narinig nyo na ito ay mabuti para sa puso at baka paminsan-minsan ay kinakain nyo ito sa tinapay o sa ensalada. Ngunit heto ang hindi napapansin ng marami: ang simpleng berdeng prutas na ito ay maaaring tahimik na maging isa sa inyong pinakamatibay na kapanalig sa paglaban sa pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Ang mga avocado ay puno ng healthy fats, partikular na ang monounsaturated fats na tumutulong na bawasan ang talamak na pamamaga o chronic inflammation. At ito ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ninyo. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay natural na nagiging mas madaling kapitan ng pamamaga. Ang mabagal na apoy na ito sa ating katawan ay hindi laging nagdudulot ng agarang sakit, ngunit tahimik nitong sinisira ang mga tissue, kabilang na ang mga kalamnan na nagpapahirap sa katawan na magkumpuni at magtayo muli. Ito ay isa sa mga pangunahing paraan kung paano pumapasok ang sarkopenia. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang galing ng abokado. Ito rin ay isang kamangha-manghang pinagmumulan ng potassium. Sa katunayan, naglalaman ito ng mas maraming potassium bawat gramo kaysa sa saging. Bakit mahalaga iyon? Dahil ang potassium ay tumutulong sa tamang pag-urong at pag-relax ng inyong mga kalamnan. Kasama ng magnesium,
isa pang mineral na matatagpuan sa abokado. Ang dalawang ito ay nagtutulungan upang maiwasan ang pulikat, suportahan ang matatag na paggana ng kalamnan at kahit na ayusin ang tibok ng inyong puso. At kapag ang inyong mga kalamnan ay gumagana ng maayos, mas matatag kayo, mas masigla, at mas hindi madaling matumba ng hindi inaasahan. Mayroon pang nangyayari sa ilalim ng balat. Ang mga abokado ay mayaman sa vitamin E, isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong na protektahan ang mga selula ng kalamnan mula sa oxidative stress, isang magarbong paraan ng pagsasabi ng pagkasira at pagtanda ng ating mga cells. At nariyan din ang fiber. Ang isang katamtamang laki ng abokado ay naglalaman ng humigit kumulang 10 gramo ng fiber na hindi lamang nagpapanatiling regular ang inyong pagdumi, kundi tumutulong din na ayusin ang asukal sa dugo na mahalaga para sa sinumang may diabetes o sinusubukang iwasan ang mga biglaang pagtaas ng asukal na nag-aalis ng enerhiya. Isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na ang mga nakatatanda na kumukonsumo ng mas maraming monounsaturated fats tulad ng mga nasa abokado ay may mas mahusay na pagkilos at mas mababang panganib ng panghihina. Isa pang kawili-wiling pananaliksik ang natuklasan na ang lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa abokado, ay iniugnay sa mas mahusay na lakas ng kalamnan at pisikal na paggana sa mga tumatandang matatanda. Ibig sabihin, hindi lang tinutulungan ng abokado na manatiling buo ang inyong mga kalamnan, tinutulungan din itong gumalaw ng mas maayos. Naaalala ko si Aling Clara, isang masayahing 72 taong gulang na may mainit na tawa at isang uri ng determinasyon na nakakahawa. Ikinuwento niya sa akin na dati ay halos gabi-gabi siyang pinupulikat sa binti. Iminungkahi ng kanyang anak na magdagdag ng kaunting abokado sa kanyang mga pagkain, kalahating prutas lang sa isang araw. Pagkatapos ng ilang linggo, napansin niya na mahimbing na siyang natutulog sa gabi at ang kanyang mga paglalakad sa umaga ay hindi na gaanong mabigat. Ngayon, ito na ang kanyang pang-araw-araw na ritual, isang hiwa ng abokado sa tinapay, minsan ay may kaunting linga at isang patak ng katas ng kalamansi. Ang kagandahan ng abokado ay ang pagiging maraming gamit nito. Maaari ninyo itong kainin na dinurog, hiniwa o hinalo. Subukang ihalo ito sa isang smoothie na may kangkong at gatas para sa isang almusal na pampalakas ng kalamnan. O panatilihing simple ipares sa itlog sa umaga o ilagay sa ibabaw ng ensalada. Ang ilan ay gumagawa pa nga ng malinamnam na avocado chocolate pudding. Oo, ang dessert ay maaaring maging malusog din. At huwag mag-alala kung binabantayan ninyo ang inyong asukal o presyon ng dugo. Ang abokado ay walang kolesterol, halos walang asukal at puno ng mabubuting taba. Tinutulungan kayo nitong mabusog nang walang biglaang pagbagsak ng enerhiya na ginagawa itong perpektong merienda para sa sinumang gustong manatiling aktibo nang hindi umaasa sa mga naprosesong energy bar o matatamis na inumin. Ngayong nakapagdagdag na tayo ng isang bagay na malinamnam at nakapapawi sa inyong rutina, dumako naman tayo sa isang prutas na matapang matingkad at handang pawiin
ang pananakit ng katawan na parang isang matalik na kaibigan. 2. Tart cherry maasim na seresa. May mga umaga ba na pakiramdam ninyo ay naninigas ang inyong mga binti bago pa man tumapak sa sahig, o mga hapon kung kailan sumasakit ang inyong mga balikat nang walang malinaw na dahilan? Iyang pagod at mabigat na pakiramdam ay maaaring unti-unting lumitaw habang tayo ay tumatanda, at madalas itong nananatili ng mas matagal kaysa sa gusto natin. Ngunit ang kalikasan sa lahat ng karunungan nito ay nagtago ng isang maliit na sikreto sa isang matingkad na pulang prutas, ang tart cherry o maasim na seresa. Ang mga tart cherry, hindi po ito yung matamis na uri na kinakain natin tuwing tag-araw, kundi ang mas maasim na pinsan nito na madalas gamitin sa juice o pinatuyong anyo ay mayaman sa makapangyarihang sangkap na tinatawag na anthocyanins. Ang mga natural na antioxidant na ito ay napatunayang makabuluhang nagbabawas ng pamamaga, na isang pangunahing sanhi ng pananakit ng kalamnan, paninigas, at maging ng pangmatagalang pagkasira ng kalamnan sa mga tumatandang matatanda. Ang talamak na pamamaga ay parang isang mababang apoy na patuloy na nagbabaga sa inyong katawan, at sa paglipas ng panahon, sinisira nito ang lakas at katatagan. Ang mga tart cherry ay tumutulong na apulahin ang apoy na iyon. Ngunit ang tunay na kahanga-hanga ay kung paano tinutulungan ng tart cherry na makabawi ang inyong mga kalamnan. Sa ilang mga klinikal na pag-aaral, ang mga atleta na uminom ng tart cherry juice bago at pagkatapos ng matinding ehersisyo ay nakaranas ng mas kaunting pananakit ng kalamnan at mas mabilis na paggaling. At kung nakakatulong ito sa mga taong tumatakbo ng marathon at nagbubuhat ng mabibigat na timbang, isipin ninyo kung ano ang magagawa nito para sa atin na simpleng nagsisikap na manatiling mobile, nagsasarili at walang sakit. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the International Society of Sports Nutrition ay natuklasan na ang mga mananakbo na uminom ng tart cherry juice sa loob ng 7 araw bago ang isang malayuang takbuhan ay nag-ulat ng mas kaunting sakit pagkatapos ng takbo. Ang kanilang mga kalamnan ay mas mabilis na nakabawi at mas malakas ang kanilang pakiramdam. Isa pang pag-aaral mula sa Oregon Health and Science University ay natuklasan na ang tart cherry juice ay nakatulong na bawasan ang mga palatandaan ng pinsala sa kalamnan at pamamaga kahit sa mga nakatatanda ng walang mga masamang epekto. Nangangahulugan ito na kung kayo ay naglalakad-lakad, sumasali sa mga klase ng ehersisyo o gumagawa ng banayad na pag-uunat, ang tart cherry ay maaaring maging inyong tahimik na kasama sa pananatiling aktibo. Tinutulungan nito ang inyong mga kalamnan na gumaan ang pakiramdam ng mas mabilis pagkatapos ng aktibidad, at binabawasan ang nananatiling sakit na madalas na humahadlang sa patuloy na pagkilos. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi nagtatapos sa mga kalamnan. Ang mga tart cherry ay naglalaman din ng natural na melatonin, ang hormone na kumokontrol sa pagtulog. Maraming mga senior ang nahihirapan sa pagtulog, mahirap makatulog, laging nagigising o masyadong maagang nagigising. Ang pag-inom ng isang maliit na baso ng 100% tart cherry juice sa gabi ay napatunayang hindi lamang nagpapabuti sa haba ng tulog, kundi pati na rin sa kalidad nito. At tulad ng marahil
Alam na ninyo sa pagtulog nagaganap ang pag-aayos ng katawan, kabilang na ang inyong mga kalamnan. Ang kapitbahay kong si Mang Pablo, 18 taong gulang, ay minsang nagreklamo sa akin na tuwing umaga ay parang may semento sa kanyang mga binti. Nagsimula siyang uminom ng tart cherry juice pagkatapos ng hapunan, at sa loob ng 2 linggo sinabi niyang mas kaunti na ang paninigas ng kanyang katawan sa paggising at mas marami siyang enerhiya sa buong araw. Para bang binigyan ko ng pahintulot ang katawan kong maghilom sa gabi. Sabi niya nang nakangiti. At heto pa ang isang bagay na magugustuhan ninyo, ang tart cherry ay angkop para sa karamihan ng mga pangangailangan sa pagkain. Ang juice kapag 100% puro at walang dagdag na asukal ay mababa sa glycemic scale at maaaring ligtas na inumin sa maliliit na halaga ng mga nag-iingat sa kanilang asukal sa dugo. Maaari din ninyong subukan ang mga kapsula ng tart cherry o mga pinatuyong tart cherry na iwiwisik sa lugaw o yogurt. Kung hindi ninyo gusto ang juice, siyempre laging matalinong kumonsulta sa inyong doktor kung may idaragdag kayong bago sa inyong rutina, lalo na kung kayo ay umiinom ng mga gamot. Ngunit sa pangkalahatan, ang tart cherry ay mahusay na tinatanggap ng katawan, natural at ligtas para sa mga nakatatanda na nais bawasan ang pananakit ng kalamnan at suportahan ang malusog na pagtanda. Sumulong tayo sa susunod na prutas, isa na hindi lang nagpapaginhawa sa sakit, kundi tumutulong din sa inyong mga kalamnan na gumanap sa kanilang pinakamahusay na antas. 3. Pomegranate granada. Pag-usapan naman natin ang isang prutas na kasing ganda ng kapangyarihan nito, ang granada o pomegranate. Ang mga parang ruby na buto nito ay maaaring maliliit, ngunit nagtataglay sila ng hindi kapani-paniwalang lakas pagdating sa kalusugan at lakas ng kalamnan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Kung naghahanap kayo ng natural na paraan upang palakasin ang inyong enerhiya, suportahan ang sirkulasyon at protektahan ang inyong mga kalamnan mula sa pagkasira, ito na marahil ang inyong bagong paboritong prutas. Ang mga granada ay mayaman sa mga antioxidant, partikular na ang mga polyphenol tulad ng punicalagins na tumutulong na bawasan ang oxidative stress sa katawan. Ang oxidative stress ay isang pangunahing sanhi ng pagkapagod ng kalamnan at pagtanda. Ito ang dahilan kung bakit kayo nakakaramdam ng pagod kahit pagkatapos ng isang magaang na gawain, at nagpapabagal sa kung gaano kabilis makabawi ang inyong mga kalamnan pagkatapos gamitin. Sa pamamagitan ng paglaban sa stress na ito, pinapanatili ng granada ang integridad ng inyong mga hibla ng kalamnan at pinapabuti kung paano sila gumagana. Ngunit ang talagang nagpapatingkad sa granada ay ang epekto nito sa daloy ng dugo. Natural nitong pinapalakas ang produksyon ng nitric oxide na tumutulong na palawakin ang inyong mga daluyan ng dugo at pabutihin ang sirkulasyon. Bakit mahalaga iyan para sa mga kalamnan? Dahil kung mas maganda ang inyong sirkulasyon, mas maraming oxygen at sustansya ang nakakarating sa inyong tissue ng kalamnan. Ibig sabihin, mas mahusay ang pagganap ng inyong mga kalamnan habang gumagalaw at mas mabilis silang gumaling pagkatapos. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda
na ang sirkulasyon ay may tendensyang humina sa paglipas ng edad. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition ay natuklasan na ang mga nakatatanda na kumonsumo ng pomegranate extract bago ang pisikal na aktibidad ay nakaranas ng mas mahusay na endurance at hindi gaanong napapagod. Isa pang pag-aaral ang nagpakita na ang granada ay nakatulong na bawasan ang pananakit ng kalamnan at pabutihin ang mga oras ng paggaling, mga benepisyo na kapansin-pansin kahit sa mga hindi masigasig na nag-ehersisyo. Iyan ay makapangyarihang balita para sa sinumang nagsisikap lamang na makasabay sa pang-araw-araw na paglalakad o magaang na gawain sa bahay. At kung kayo ay nakaranas na ng paninigas o paninikip pagkatapos ng mahabang panahon ng hindi pagkilos, heto ang magandang balita: ang mga katangiang anti-inflammatory ng granada ay makakatulong na pagaanin din ang mga pakiramdam na iyon. Para itong nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng mas makinis na ibabaw upang gumana na may mas kaunting mga hadlang sa paggalaw. Ang kaibigan kong si Lolo Jorge, 74 taong gulang at kamakailan, ay nagsimulang maghardin muli, ay nagsabi sa akin na umiinom siya ng isang maliit na baso ng pomegranate juice bago lumabas. Sabi niya mas masigla siya, hindi gaanong masakit ang katawan pagkatapos, at mas mahimbing pa ang tulog sa gabi. Para bang mas masaya ang mga kalamnan ko, sabi niya habang tumatawa. Sinusuportahan din ng granada ang kalusugan ng mitochondria na nangangahulugang tinutulungan nito ang inyong mga selula na gumawa ng enerhiya ng mas mahusay. Isipin ninyo ang inyong mitochondria bilang maliliit na planta ng kuryente sa loob ng inyong mga kalamnan. Kung mas mahusay sila, mas marami kayong lakas at tibay para i-enjoy ang inyong araw, maging ito man ay pakikipaglaro sa inyong mga apo o pagtayo sa kusina para magluto ng malaking handaan. At heto pa, ang mas kapana-panabik, ang mga benepisyo ng granada ay hindi lamang nagmumula sa juice. Maaari ninyong kainin ang mga buto na tinatawag na arils. Iwisik ang mga ito sa ibabaw ng yogurt, ihalo sa ensalada o isama sa mga smoothie. Ang mga ito ay bahagyang maasim, napakasarap at madaling kainin. Tandaan lamang, ang moderasyon ay susi. Bagamat malusog ang pomegranate juice, maaari itong maging konsentrado sa natural na asukal. Manatili sa 100% juice, iwasan ang anumang idinagdag na asukal at limitahan ang inyong sarili sa mga 4 hanggang 6 na onsa sa isang araw, o piliin ang buong buto upang makuha ang fiber kasama ng mga antioxidant. Ang susunod na prutas sa ating listahan ay may isang sinaunang sikreto na nakatago sa kulubot nitong balat, isa na maaaring literal na ibalik ang orasan sa pagtanda ng kalamnan. Continue. Sige, narito ang pagpapatuloy ng artikulo. 4. Prunes, pinatuyong plum. Ngayon, pag-usapan natin ang isang prutas na madalas na hindi pinapansin, ngunit nagtataglay ng isa sa pinakamakapangyarihang sikreto sa pagpapanatili ng kalamnan habang tayo ay tumatanda. Ang tinutukoy ko ay ang prunes o mga pinatuyong plum. Oo, ang simpleng pinatuyong prutas na iniisip ng marami ay para lamang sa panunaw. Ngunit huwag magpalinlang sa kulubot nitong balat. Sa loob nito ay naglalaman ng ilan sa mga pinakakahanga-hangang
hangahangang natural na sangkap para tulungan ang inyong mga kalamnan na manatiling matatag, malakas at protektado mula sa paghina na dulot ng edad. Ano ang nagpapaging espesyal sa prunes? Para sa mga nagsisimula, puno ito ng mga antioxidant, kabilang ang chlorogenic acid, neochlorogenic acid, at rutin na tumutulong labanan ang pamamaga at oxidative stress na dahan-dahang sumisira sa tisyo ng kalamnan habang tayo ay tumatanda. Pinoprotektahan ng mga sangkap na ito ang inyong mga selula ng kalamnan mula sa pinsala, binabawasan ang pamamaga sa mga kasukasuan at nag-uugnay na tisyu at sinusuportahan ang mas mabilis na paggaling pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Ngunit heto ang mas kapanapanabik na tuklasan ng mga siyentipiko na ang mga polyphenol sa prunes ay maaaring aktwal na magpasigla ng paglaki ng kalamnan sa pamamagitan ng pag-activate ng isang hormone na tinatawag na IGF-1 o insulin-like growth factor. Ang hormone na ito ay may mahalagang papel sa paghikayat sa katawan na bumuo ng mga bagong hibla ng kalamnan at panatilihin ang mga kasalukuyang hibla. Sa isang promising na pag-aaral sa laboratorio, ang mga katas mula sa prunes ay makabuluhang nagpataas sa laki ng mga selula ng kalamnan at nagpalakas sa protein synthesis, isang proseso na mahalaga para sa pagkumpuni at lakas ng kalamnan. Ibig sabihin, hindi lang pinapabagal ng prunes ang pagkawala ng kalamnan, maaari pa itong makatulong sa inyo na magkaroon ng bagong lakas kahit nalampas na sa 60. Isipin ninyo, iyon isang simpleng matamis na merienda na maaari ninyong itago sa inyong pantry ay maaaring tumutulong sa inyong katawan na pangalagaan ang kalamnan na pinaghirapan ninyo. Ang prunes ay isa rin sa mga pinakamahusay na pinagmumulan ng boron, isang mineral na sumusuporta sa kalusugan ng parehong kalamnan at buto. Tinutulungan ng boron ang inyong katawan na mas epektibong gamitin ang calcium, magnesium at vitamin D. Lahat ay mahahalagang manlalaro sa pagpapanatili ng matibay na kalamnan at buto. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda na may panganib sa parehong sarcopenia at osteoporosis. At huwag nating kalimutan ang kanilang sikat na nilalamang fiber. Ang prunes ay puno ng soluble fiber na hindi lamang sumusuporta sa isang malusog na sistema ng panunaw, kundi tumutulong din na ayusin ang asukal sa dugo at kolesterol. Ang balanseng asukal sa dugo ay nangangahulugan ng mas matatag na enerhiya sa buong araw, at iyan ay malaking bagay kapag sinusubukan ninyong manatiling aktibo o tapusin ang inyong pang-araw-araw na gawain ng walang pagkapagod. Ang aking tita Helen na 76 taong gulang ay nag-aalinlangan nang iminungkahi kong magdagdag ng prunes sa kanyang pang-araw-araw na rutina. Tumawa siya at sinabing, "Hindi ba't para lang yan sa mga hirap dumumi?" Ngunit pagkatapos ng isang buwan ng pagkain ng 5 prunes araw-araw kasama ng kanyang almusal, tumawag siya para sabihin sa akin na mas kaunti na ang pananakit ng kanyang katawan pagkatapos ng kanyang mga paglalakad sa umaga. Para bang nilangisan ko ang mga bisagra ko, sabi niya. Ngayon, meron siyang isang garapon sa kanyang lamesa at nanunumpa siya sa bisa nito. Ang prunes ay napakadali ring kainin. Maaari ninyo itong kainin diretso mula sa pakete tadtarin
at ihalo sa lugaw, isama sa mga smoothie o kahit ihalo sa mga mani para sa isang simpleng energy ball. Natural itong matamis, kaya parang isang treat ng hindi nagpapataas ng inyong asukal sa dugo. Sa katunayan, ang prunes ay may mababang glycemic index at karaniwang ligtas para sa mga taong may diabetes kapag kinakain ng may moderasyon. Susunod, pag-usapan natin ang isang prutas na malamang ay kinakain ninyo na mula pagkabata. Ngunit maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo kung ano ang natuklasan ng mga siyentipiko sa balat nito, isang bagay na maaaring makatulong sa inyong muling buuin ang kalamnan kahit na sa inyong ika-70 na taon at higit pa. 5. Mansanas. Nasa tuktok ng ating listahan ang isa sa mga pinakapamilyar na prutas sa lahat, ang mansanas. Marahil ay narinig nyo na ang lumang kasabihan, isang mansanas sa isang araw, doktor, ay di na kailangan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang mansanas na iyon ay maaaring makatulong din na ilayo ang pagkawala ng kalamnan sa likod ng malutong na kagat na iyon, ay isang nakakagulat na makapangyarihang kombinasyon ng mga sustansya na higit pa sa pagbibigay kasiyahan sa inyong panlasa, maaari talaga nilang suportahan ang lakas ng kalamnan, tibay, at pangkalahatang sigla habang tayo ay tumatanda. Ano ang nagpapaging espesyal sa mansanas para sa kalusugan ng kalamnan? Ang sagot ay matatagpuan sa isang sangkap na nasa balat nito na tinatawag na orsolic acid. Ang natural na sangkap ng halaman na ito ay masusing pinag-aralan sa mga nakaraang taon at natuklasan ng mga siyentipiko ang isang bagay na kahanga-hanga. Ang orsolic acid ay maaaring aktwal na magpasigla ng paglaki ng kalamnan at bawasan ang pagkasira ng tissue ng kalamnan. Isang pag-aaral ng sa hayop na inilathala sa cell metabolism ay nagpakita na ang mga daga na binigyan ng orsolic acid ay nagkaroon ng mas maraming masa ng kalamnan at nakaranas ng mas kaunting pagkasira ng kalamnan kahit sa ilalim ng mga kondisyon na karaniwang nagdudulot ng pagkawala ng kalamnan. Siyempre, hindi tayo mga daga, ngunit ang mga paunang pag-aaral sa tao ay nagpapakita ng magandang pangako. Ang orsolic acid ay tila nagpapataas ng IGF-1, ang parehong hormone na pinag-usapan natin kanina sa prunes na tumutulong sa mga kalamnan na lumaki at magkumpuni. Maaari rin itong makatulong na bawasan ang antas ng myostatin, isang protina na nagsasabi sa inyong katawan na huwag ka nang gumawa ng muscle. Mas kaunting myostatin ay katumbas ng mas malaking potensyal para sa lakas. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mansanas. Mayaman din ito sa quercetin, isang makapangyarihang antioxidant na sumusuporta sa kalusugan ng mitokondria na tumutulong sa inyong mga selula na gumawa ng enerhiya ng mas mahusay. Kapag ang inyong mga kalamnan ay may mas malakas na mitokondria, ang mga planta ng kuryente, mas mahusay silang gumagana, mas mabilis makabawi, at mas lumalaban sa pagkapagod. Nangangahulugan iyon na maaari kayong manatiling aktibo sa mas mahabang panahon nang hindi nakakaramdam ng pagod. At huwag nating kaligtaan ang fiber, partikular na ang soluble fiber tulad ng pectin na matatagpuan sa mansanas. Nakakatulong ito na ayusin ang asukal sa dugo, panatilihin ang kalusugan ng bituka
at bawasan ang pamamaga. Lahat ay mga salik na hindi direktang sumusuporta sa lakas at pagganap ng kalamnan. Ang isang malusog na bituka ay nangangahulugan ng mas mahusay na pagsipsip ng sustansya na nangangahulugang mas maraming protina, bitamina at mineral ang nakukuha ng inyong mga kalamnan upang umunlad. Naaalala ko ang pakikipag-usap ko kay Mang David, taong gulang at nagtatrabaho pa rin ng magaang gawain sa hardin tuwing umaga. Nanunumpa siya sa kanyang pang-araw-araw na mansanas, laging kasama ang balat. Pinapanatili akong kumikilos at pinapanatili akong bata, sabi niya nang may kindat. Lumalabas na maaaring mayroon siyang mas malalim na dahilan kaysa sa nakagawian lang. Ngayon, heto ang isang praktikal na payo. Huwag ninyong babalatan ang inyong mga mansanas. Ang balat na iyon ang kinaroroonan ng karamihan sa ursolic acid. Kung maaari, bumili ng organiko, hugasan itong mabuti at kainin ng buo. Hiwain ito sa inyong lugaw, isawsaw sa almond butter o kumain na lang ng isa sa kalagitnaan ng umaga. Ito ay isang simpleng gawi na may nagpapatong-patong na benepisyo. At kung nag-aalala kayo, sa asukal ang mansanas ay isang matalinong pagpili. Sa kabila ng tamis nito, mayroon itong mababang glycemic index na nangangahulugang hindi ito magdudulot ng malalaking pagtaas sa asukal sa dugo kapag kinain kasama ang balat at kaunting fiber o protina. Dagdag pa ito ay nakaka-hydrate, mababa sa calories at napakadaling dalhin. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa Universidad ng Iowa, natuklasan ng mga mananaliksik na ang ursolic acid ay hindi lamang nagpo-promote ng paglaki ng kalamnan sa mga daga, kundi binawasan din ang pag-iipon ng taba at pinabuti ang pagtugon sa glucose, parehong mahalagang palatandaan para sa malusog na pagtanda. Habang mas maraming pag-aaral sa tao ang isinasagawa, malinaw ang mensahe: ang mansanas ay higit pa sa isang merienda. Ito ay bahagi ng isang pang-araw-araw na diskarte para sa malakas na pagtanda. Kaya oo, marahil ang isang mansanas sa isang araw ay talagang makakatulong na ilayo ang higit pa sa doktor lamang. Maaari nitong tulungan kayong pangalagaan ang lakas at kasarinlan na pinakamahalaga sa lahat. Ang malutong na kagat na iyon, ang makatas na langot-ngot, hindi lang ito masarap, ito ay isang tahimik na gawa ng pag-aalaga sa sarili. Konklusyon at mensahe mula kay Dr. Santos. Ngayon, pagsama-samahin natin ang lahat. 5 prutas, avocado tart, cherry, granada prunes, at mansanas. Simple, pamilyar, masarap, ngunit bawat isa ay nagtataglay ng isang natatanging uri ng lakas, hindi lamang para sa inyong mga kalamnan, kundi para sa inyong enerhiya, inyong paggalaw, inyong kasarinlan at inyong kagalakan. Hindi sila mga kakaibang superfood na kailangan ninyong hanapin o gastusan ng malaki. Nandyan lang sila sa inyong lokal na pamilihan, naghihintay na maging bahagi ng inyong pang-araw-araw na ritmo. Marahil ay naramdaman ninyo na ang mga pagbabago, kamakailan, kaunting paninigas sa umaga, kaunting bawas sa lakas ng inyong mga binti, kaunting pag-aalinlangan na umakyat ng hagdan o magbuhat ng mabigat. Ayos lang po iyan. Hindi kayo nag-iisa, ngunit hindi rin kayo walang kapangyarihan. Naglaan ang kalikasan ng mga banayad na kasangkapan upang tulungan tayong manatiling malakas, hindi lamang sa ating katawan,
kundi sa ating espiritu. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangang baguhin ng buo ang inyong buhay. Hindi ninyo kailangan ng gym membership o isang komplikadong plano. Kailangan ninyo lamang ng ilang tahimik na pang-araw-araw na gawi tulad ng pagdaragdag ng mga prutas na ito sa inyong mga pagkain at kaunting pagiging pare-pareho. Unti-unti araw-araw, mararamdaman ninyo ito, mas maraming enerhiya, mas kaunting sakit, mas mahusay na tulog, isang pakiramdam ng kumpiyansa habang gumagalaw kayo sa inyong tahanan o naglalakad sa parke. Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng panahon. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa katawan na mayroon kayo ngayon at pagbibigay dito ng kailangan nito upang umunlad. Bilang inyong doktor, narito ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa isang malaking dramatikong kilos. Ito ay itinatayo sa pamamagitan ng maliliit, magaganda, at tuloy-tuloy na pagpili araw-araw. Bawat mansanas na kinakagat ninyo, bawat prune na idinadagdag ninyo sa inyong almusal, bawat patak ng tart cherry juice bago matulog, ang mga ito ay mga pagpili na bumubulong. Ako ay patuloy na nagpapalakas. Ako ay patuloy na lumalago. Nandito pa rin ako. At karapat-dapat kayong maramdaman iyan. Sana ang artikulong ito ay nagbigay sa inyo hindi lamang ng impormasyon, kundi ng inspirasyon. Isang bagay na maaari ninyong dalhin habang inihahanda ang inyong susunod na pagkain o naglalakad sa pasilyon ng mga prutas. Marahil maaalala ninyo si Aling Clara at ang kanyang avocado toast o si Mang Pablo at ang kanyang pampatulog na cherry juice o kahit na ang maliit na kislap ng lakas na naghihintay sa loob ng bawat balat ng mansanas. Sabay-sabay tayong lumakas ng natural banayad at may kagalakan. Gusto ko pong marinig ang inyong panig. Nasisiyahan na ba kayo sa alinman sa mga prutas na ito? Napansin niyo ba ang pagkakaiba sa inyong pakiramdam? Ibahagi po ninyo ang inyong kwento sa mga komento sa ibaba dahil ang inyong karanasan ay maaaring maging inspirasyon sa iba ngayon. At kung nakita ninyong mahalaga ang video na ito, mangyaring pindutin ang thumbs up at isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel. Ang channel na ito ay para sa inyo upang magdala ng simple, mapagkakatiwalaan at nakapagpapasiglang mga tips sa kalusugan sa inyong pang-araw-araw na buhay. I-share din po ninyo ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan upang sama-sama tayong maging malusog at malakas. Hanggang sa muli, alagaan ninyo ang inyong sarili katawan at kaluluwa. Mas malakas kayo kaysa sa inaakala ninyo.